Ibinenta ng sariling asawa ang gamot ng naghihingalong anak para lang sa luho ng kabit. Sa gabing ito, habang nag-aagaw buhay si Lucian sa ospital, nagpapakasarap si Rafael sa piling ng iba. Ang mas masakit, ang babaeng kasama niya ay ang tinuturing mong kapatid. Pero hindi luluhod si Isara. Sa bawat patak ng luha, may kapalit na singil. Ang dating martir, ngayoy maniningil. Handa ka na bang makita kung paano durugin ng isang ina ang mga demonyo sa kanyang buhay? Saldong zero. Huwag mo na akong abalahin, Isara. Ginamit ko ang pera para sa negosyo. Mas mahalaga ang kinabukasan natin kaysa sa drama mo. Ito ang mga salitang bumungad kay Sara sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo ng ospital. Hawak ang kanyang cellphone, parang isang malupit na biro, ang mensaheng nabasa niya mula kay Rafael. Ang pera para sa operasyon sa puso ng kanilang anak na si Lucian. Ang halagang 3 taon niyang pinag-ipunan, pinagtrabahuhan at pinagdamutan ng sarili ay nawala sa isang kurap lamang. Lumingon si Isara sa likod ng makapal na salamin ng Pediatric Intensive Care Unit. Doon, nakita niya ang maliit na katawan ni Lucian na napapalibutan ng mga tubo. Hawak pa rin ni Isara sa kanyang kabilang kamay ang isang kupas na laruang kotse, ang pangakong ibibigay niya sa anak. Paggising nito mula sa operasyon bukas, ang irony ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang dibdib. Habang nilalabanan ng anak niya ang bawat tibok ng nanghihinang puso nito, ang ama naman nito ay kinuha ang tanging pag-asa ng bata para lamang sa sariling ambisyon. Nanlalamig ang mga daliri ni Yaisara. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga, na tila ba ang buong ospital ay gumuho sa ibabaw niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa luha. Sa halip, naramdaman niya ang isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan, lasa ng pagtataksil na mas masahol pa sa kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagkagimbal, isang notification ang sumulpot sa kanyang screen. Mula ito sa Instagram ni Serena, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan at kapatid sa loob ng 10 taon. Isang larawan ng marangyang penthouse sa dulo ng syudad ang bumungad sa kanya. May caption na, "Bagong simula sa bagong tahanan. Salamat Daddy R sa maagang regalo." Sa background ng larawan ni Serena, makikita ang isang pamilyar na kamay na may suot na mamahaling relo, ang relong regalo ni Yisara kay Rafael noong kanilang anibersaryo, na binili niya gamit ang perang pinagbentahan ng huling alahas ng kanyang yumaong ina. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang sikmura, parang isang malupit na apoy na tumutupok sa bawat alaala ng kanilang pagsasama. Ang bawat piraso ng katotohanan ay unti-unting nabuo sa kanyang isipan, at ang larawang nabuo ay isang halimaw na hindi niya kailanman inakalang kasama niya sa kama, gabi-gabi. Ang bawat tawa ni na Rafael at Serena sa likod ng kanyang likuran ay parang mga martilyong dumudurog sa kanyang dignidad bilang asawa at ina. Nanginginig ang mga binti ni Isara habang naglalakad siya palabas ng ospital. Ang hangin ng gabi sa Iloilo ay tila naging malapot na putik na nagpapabagal sa bawat hakbang niya. Bawat hininga ay isang pagsusumamo para sa lakas na hindi niya alam kung saan kukunin. Pagdating sa kanilang tahanan, isang mansyong itinayo sa pundasyon ng kanyang mga sakripisyo at pagtitiis, ay lalo pang bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Bukas ang lahat ng mga ilaw sa mansyon ng mga Montesillo, tila nagdiriwang sa gitna ng kanyang pagluluksa. Mula sa labas, narinig niya ang masayang tawanan at ang kalantog ng mga baso ng alak na nagbabanggaan. Pagpasok niya sa malawak na sala, hindi siya sinalubong ng yakap o pag-aalala. Sa halip, naroon si Rafael, nakaupo ng kampante sa kanyang paboritong sofa, habang si Serena ay nakasandal sa kanyang balikat, may hawak na baso ng mamahaling wine. Sa kabilang dulo ng silid,
Naroon din ang kanyang biyena na si Doña Felicitas, na tila ba nandidiring tumingin sa gusot na damit at maputlang mukha ni Sara. "Why are you here, Isara? Akala ko ba sa ospital ka matutulog?" Bungad ni Rafael sa malamig at walang pakialam na tono. Hindi man lang siya tumayo o nag-abalang tingnan ang kanyang asawa sa mga mata. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng pag-uwi o pag-aalala para sa anak na nag-aagaw buhay sa ICU. "Rafael, yung pera para sa operasyon ni Lucian, bakit mo kinuha?" Halos bulong lamang ang boses ni Sara, ngunit bawat pantig ay puno ng pait na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kailangan siyang operahan bukas. Buhay niya ang nakasalalay. Sa perang yun, Rafael, buhay ng anak mo. Isang mapait at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Felicitas. "Huwag mo ngang gamitin ang batang yan para manghingi ng pera, Sara. If you were a better wife, Rafael wouldn't have to look for success elsewhere. Ang malas mo sa buhay niya, at pati ang batang yan, mukhang namana ang kahinaan mo. Palaging sakitin, palaging pabigat." Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkayamot. Tila ba si Iira ay isang istorbo sa kanyang magandang gabi. "Listen, Sara. I'm tired of your endless drama. Inuna ko ang investment sa penthouse dahil doon tayo kikita ng mabilis. Lucian can wait. Ang dami-daming bata riyan na may sakit sa puso. Nakakaraos naman sila kahit walang operasyon agad. Stop acting like it's the end of the world." "Investment?" Bahagyang tumawa si Isara, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at pagkasuklam. Lumingon siya kay Serena na nakangisi lamang habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok, tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. "Para ba sa penthouse ni Serena ang buhay ng anak ko, Rafael? Ibinenta mo ang hininga ng sarili mong dugo at laman para sa kama ng ibang babae?" Hindi kumibo si Rafael. Sa halip, inabot niya ang isang makapal na dokumento mula sa mesa at inihagis ito sa paanan ni Sara. Ang tunog ng papel sa sahig ay tila isang huling hatol. "Sign it. Annulment papers. Ayoko na ng pabigat sa buhay ko. Since you love that child so much, you can have him. But don't expect a single centavo from me starting tonight. You brought nothing into this family, so you will leave with nothing." Nanigas si Sara sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi, punong-puno ng tensyon, na tila sasabog anumang sandali. Ang mga salita ni Rafael ay parang mga latay na humahampas sa kanyang kaluluwa. Binubura ang huling bahagi ng pagmamahal na itinago niya para sa lalaking ito. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagluto, naglaba, at nag-alaga sa pamilyang ito nang walang reklamo. Ang mga kamay na hinahamak ngayon ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana. Tumingala si Sara, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga mata niyang dati ay puno ng pagpapakumbaba ay naging kasing lamig ng yelo sa Negros. Isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang hindi na kailangan ng sagot mula sa mga taong nasa harap niya. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking pagpapakasakit? Ang itapon na parang basurang walang silbi habang ang sarili kong anak ay unti-unting nauubusan ng hininga sa malamig na silid ng ospital? Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento sa sahig. Ang bigat ng papel ay tila kasing bigat ng krus na kanyang papasanin patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot sa dilim. Dahil sa gabing ito, ang Sara na martir ay tuluyan ng namatay kasabay ng kanyang huling patak ng luha, at ang babaeng natitira ay handa ng sumingil sa bawat utang na iniwan nila. Nanatiling nakatitig si Sara sa mga dokumentong nasa kanyang paanan, ang mga puting papel na tila naging mga talim na humihiwa sa kanyang huling pagkatao bilang isang asawa. Sa bawat segundo ng katahimikan,
Mas naririnig niya ang marahas na tibok ng kanyang sariling puso, isang pusong nagdurugo para sa anak niyang naghihingalo, habang ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa buhay ay nakangisi lamang sa kanyang harapan. Pirirmahan mo ba? O kailangan pa nating tawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas? Ang boses ni Rafael ay walang bahid ng pagmamahal. Tila ba isang estranghero ang kinakausap niya sa halip na ang babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang tumingala si Sara. Sa loob ng kanyang isipan, nagngangalit ang isang bagyo, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Isang maskara ng pagkukunwari na ngayon lamang niya natutunang isuot. Gusto mong pirirmahan ko ito, Rafael, pagkatapos mong ubusin ang pera ni Lucian? Oh, please, Sara. Stop being so dramatic. Hindi mamamatay ang anak mo dahil lang sa pera. Ang problema sa'yo, masyado kang fixated sa mga maliliit na bagay. Sabat ni Serena habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Rafael. Actually, we're doing you a favor. You're stressed, you're unstable. Isang mahirap na guru ka lang naman bago ka pinulot ni Rafael, di ba? Baka hindi mo na alam kung paano humawak ng malaking pera. Kaya tinulungan ka lang ni Rafael na i-invest yun sa mas siguradong paraan. Ang bawat salita ni Serena ay parang lason na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Tiningnan ni Sara ang kanyang biyenan na si Doña Felicitas, umaasang kahit papaano ay may natitira pang katiting na awa sa puso nito para sa sariling apo. Ngunit ang matanda ay tumalikod lamang at marahang hinaplos ang kanyang mamahaling perlas. Don't look at me that way, Sara. You never fit in this family anyway. Masyado kang probinsyana para sa pangalan ng mga Montesillo. Be grateful na binigyan ka namin ng pagkakataong makatikim ng karangyaan kahit sandali. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa gabing ito, natutunan niyang ang pinakamabisang sandata laban sa mga halimaw ay ang magpanggap na ikaw ay biktima pa rin. Sige, kung ito ang gusto ninyo, pipirma ako, pero bigyan ninyo ako ng 3 araw. Hayaan ninyo akong ayusin ang paglilipat kay Lucian sa ibang ospital. Hindi ko kayang umalis nang wala siyang kasiguraduhan. Nagkatinginan sina Rafael at Serena, tila nagtatagumpay sa kanilang isipan. Fine, 3 days. Pero huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena, Sara. Isang pagkakamali mo lang, titiyakin kong hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Banta ni Rafael bago siya tumayo at hinalikan si Serena sa harap mismo ng kanyang asawa. Lumabas si Sara ng mansyon na ang tanging dala ay ang kanyang dignidad at ang nanginginig na galit sa kanyang mga ugat. Hindi siya bumalik sa ospital agad. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang maliit at tahimik na karinderya sa dulo ng kalsada. Isang lugar na malayo sa mapagkunwari at marangyang mundo ng mga Montesillo. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, naghihintay ang isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo shirt, ngunit ang tindig nito ay nagpapahiwatig ng lakas at awtoridad. Si Attorney Leon Villaseñor. Ang lalaking 10 taon na ang nakalilipas ay iniwan ni Sara dahil sa panggigipit ng pamilya Montesillo. Ang lalaking ngayon ay isa na sa pinakamagaling na abogado sa bansa. Nang marinig ni Leon ang mga hakbang ni Sara, agad siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait, ngayon ay nabalot ng matinding pag-aalala at hindi maikakailang pagmamahal. Hindi siya nagsalita. Hinila lamang niya ang isang upuan para kay Sara at inilapag ang isang mainit na mangkok ng sinigang sa harap nito. Ang paboritong pagkain ni Sara noong sila ay mga estudyante pa lamang sa kolehiyo. Kain ka muna, Sara. Alam kong hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Malambot na sabi ni Leon. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Hindi na napigilan ni Sara ang kanyang sarili. Ang unang higop ng mainit na sabaw ay tila nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo niya kanina. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa panghihina,
kundi dahil sa ginhawang naramdaman niya sa presensya ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Leon, kinuha niya lahat. Ang pera ni Lucian, ang dangal ko, lahat. Hikbi ni Sara habang mahigpit na hawak ang kutsara. Inabot ni Leon ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang mga luha ni Sara gamit ang kanyang malinis na panyo. Ang hawak niya ay matatag, tila nangangakong hinding-hindi na muling bibitiw. Alam ko, Sara, binantayan ko sila. Matagal na kitang hinahanap, matagal na kitang gustong iligtas sa impyernong kinalalagyan mo. Tumitig si Leon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera para kay Lucian. Naayos ko na ang lahat sa ospital. Bukas na bukas din. Ililipat natin siya sa pinakamagaling na puso specialist sa bansa. At ang tungkol kay Rafael, kinuha ni Leon ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. May mga butas ang negosyo ni Rafael na hindi niya alam. Masyado siyang naging kampante sa kanyang kasikatan. Ang mga perang kinuha niya sa'yo, magiging mitya yun ng kanyang pagsabog. Napatigil si Sara. Anong ibig mong sabihin? Ang dokumentong pinapipirmahan niya sa'yo ay hindi lamang tungkol sa annulment. May mga nakatagong clause doon na magsasangkot sa'yo sa mga utang niya. Kung hindi tayo mag-iingat, paliwanag ni Leon. Ang kanyang tinig ay naging malamig at propesyonal. Pero may paraan tayo para baligtarin ang sitwasyon. Kung susundin mo ang plano ko, hindi lang natin mababawi ang pera ni Lucian. Mapipilitan si Rafael na pirirmahan ang sarili niyang hatol sa kahirapan. Tumingin si Sara sa folder pagkatapos ay sa mga mata ni Leon. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa, isang apoy na mas malakas kaysa sa galit. Handa ka na bang lumaban, Sara? Handa ka na bang makita silang lumuhod at magmakaawa sa'yo? Tanong ni Leon, habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa kamay ni Sara, nagbibigay ng lakas na matagal nang nawala sa kanya. Huminga ng malalim si Sara at tumango. Sa dilim ng gabi, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa muling pagkabuhay ng isang pusong matagal nang pinatahimik. Ang bawat piraso ng alaala ay parang isang lumang kanta na masakit pakinggan, ngunit hindi mo magawang patayin. Habang nakaupo si Sara sa loob ng sasakyan ni Leon, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa maliit na bayan ng Negros. Noon, si Leon ay isang simpleng anak ng magsasaka at si Sara ay ang anak ng kanyang guro. Ang kanilang pag-ibig ay kasing puro ng simoy ng hangin sa bukid bago ito dinungisan ng pera at kapangyarihan ng mga Montesillo. Pinilit si Sara na iwan si Leon dahil sa utang na loob ng kanyang pamilya kay Doña Felicitas. Isang sakripisyong naging simula ng kanyang mahabang kalbaryo. Ngayon, ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may lungkot, ay siya nang nagmamaneho patungo sa kanyang kaligtasan. Leon, bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Sara habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dahan-dahang gumuguhit sa salamin. Maraming taon na ang lumipas, sinaktan kita noon. Sandaling itinigil ni Leon ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Lumingon siya kay Sara at ang init ng kanyang titig ay sapat na upang matunaw ang yelong bumabalot sa puso ng babae. Hindi kailanman nawala ang sakit, Sara, pero mas masakit makita kang ganito. Hindi kita tinutulungan dahil sa nakaraan. Tinutulungan kita dahil ikaw, si Sara, ang babaeng karapat-dapat na mahalin at irespeto. Hindi ang babaeng ginagawang basahan ng mga Montesillo. Inabot ni Leon ang isang manipis na tablet at ipinakita ang ilang graph at dokumento kay Sara. Ito ang plano. Rafael is drowning in debt, Sara. Ang akala niya ay kumikita ang Montesillo Freight, pero ang totoo, ginagamit niya ang pera ng kumpanya
para bayaran ang mga personal na utang niya sa sugal at sa luho ni Serena. Ang penthouse na binili niya, naka-mortgage yun sa isang kumpanyang pag-aari ko sa ilalim ng ibang pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Isara. Ibig mong sabihin hawak mo ang leeg niya? Higit pa roon. Ngumiti ng mapait si Leon. Kailangan nating iparamdam sa kanya na panalo siya. Hayaan nating pirirmahan mo ang annulment, pero maglalagay tayo ng isang side agreement. Isang kasunduan na nagsasabing lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya ay mananatili sa kanya. Kasama na ang lahat ng kaakibat na pananagutan at nakuha niyang utang sa loob ng huling 3 taon. Dahil sa yabang niya, hindi niya babasahin ang fine print. Ang akala niya ay itinatapon ka niya nang walang makuha. Pero ang totoo, tinatanggalan mo siya ng huling proteksyon laban sa mga nagpapautang sa kanya. Pagdating ni Yesara sa mansyon, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa galit. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga libro, ang mga lumang damit na galing pa sa Negros, at maging ang mga litrato ng kanyang mga magulang ay nakatambak sa gitna ng hardin, basang-basa sa ulan. Sa balkonahe, nakatayo si Doña Felicitas habang may hawak na pamaypay. Oh, nandito na pala ang ex-wife. I told the maids to clear the room. Masyadong malaki ang master bedroom para sa isang taong aalis na rin naman. Serena will be moving in tomorrow morning, so I suggest you pack what's left of your trash and leave. Huminga ng malalim si Isara. Nilapitan niya ang kanyang mga gamit na nakahandusay sa putikan. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang kwadro ng kanyang ama. Pinunasan ng putik sa salamin nito gamit ang kanyang sariling baro. Ramdam niya ang init ng mga mata ni Doña Felicitas na nakamasid sa bawat galaw niya. Naghihintay na magmakaawa siya, naghihintay na lumuha siya. Ngunit hindi luluha si Isara. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang biyenan. Doña Felicitas, huwag kayong mag-alala. Aalis ako. Pero bago yun, gusto kong magdaos ng isang huling handaan para sa ika-7 kaarawan ni Lucian dito sa bahay. 1 linggo na lang yun. Pagkatapos ng party, pipirmahan ko ang lahat ng gusto ni Rafael at mawawala na ako sa paningin ninyo. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumulpot sa labi ng matanda. A party? Fine. Kung yan ang kailangan para mapabilis ang pag-alis mo, gawin mo. Pero siguraduhin mong hindi ka hihingi ng kahit 1 sentimo sa amin para sa handaang yan. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Isara. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng kidlat. Ako ang bahala sa lahat. Magiging isang gabing hindi ninyo makakalimutan ang kaarawan ng aking anak. Pumasok si Isara sa loob ng bahay at dinala ang kanyang mga basang gamit sa isang maliit na bodega sa likod ng kusina. Doon siya matutulog sa loob ng 1 linggo. Ngunit sa halip na malungkot, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Leon. Leon, handa na ang lahat. Sa susunod na linggo, sisiguraduhin nating ang party ni Lucian ang magiging huling gabing tatawa sila sa loob ng mansyong ito. Hindi nagtagal ay sumagot si Leon. Nandito lang ako sa labas ng gate ninyo, Isara. Binabantayan kita. Matulog ka ng mahimbing. Malapit na ang iyong paglaya. Yumakap si Isara sa kanyang sarili sa gitna ng malamig na bodega. Sa kabila ng amoy ng alikabok at basang kahoy, naramdaman niya ang init ng presensya ni Leon sa labas. Ito ang simula ng kanyang muling pagkabuhay at bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang pangako na ang lahat ng dumi ng nakaraan ay malilinis din ng darating na unos. Ang gabi ng ika-7 kaarawan ni Lucian ay binalot ng isang klase ng kakinangang masakit sa mata. Ang mansyon ng mga Montesillo ay tila isang naglalakasang bituin sa gitna ng kadiliman ng Iloilo. Napapalamutian ng mga kristal na bumbilya at mga bulaklak na ang bango ay tila amoy ng pera. Ngunit para kay Yesara, ang bawat dekorasyong nakikita niya ay binuo mula sa mga pira-pirasong pangarap na dinurog ni Rafael. Sa harap ng salamin, tiningnan ni Yesara ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng nakasuot
ng kupas na duster at may amoy ng kusina. Ngayong gabi, suot niya ang isang eleganteng puting terno na gawa sa pinong pinya. Isang regalo mula kay Leon na dinala sa kanya ng palihim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay binigyan ng tamang kulay upang itago ang pagod ng maraming gabing walang tulog. Para siyang isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian, kahit na alam niyang kailangan muna niyang dumaan sa apoy. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, tumigil ang bulungan ng mga panauhin, ang mga elitista ng Iloilo, mga negosyante, at mga kaibigan ng pamilya Montesillo. Ngunit ang atensyon ng lahat ay agad ding nakuha ng pagpasok ni Serena, na suot ang isang mapangahas na pulang gown na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Nakakapit siya sa braso ni Rafael na parang siya ang tunay na asawa ng tahanan. "Isara dear, you look neat," wika ni Serena. Nang makalapit sila, ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot ng tamis. "Actually, I thought you'd be in the kitchen helping the caterers, but I'm glad you could join us as a guest." Ngumiti lamang ng tipid si Isara, isang nangiting hindi nagpapakita ng anumang emosyon. "Salamat, Serena. Hindi ko palalampasin ang kaarawan ng anak ko. At huwag kang mag-alala. Alam ko ang lugar ko sa bahay na ito." Ang tensyon ay lalong tumindi nang magsimula ang programa. Sa gitna ng sala, lumapit si Serena kay Lucian na noong oras na yon ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Inilabas ni Serena ang isang maliit na kahon na may tatak ng isang sikat na brand ng mamahaling gadgets. "Happy birthday, Lucian! Look, it's the latest tablet that you wanted. From me and Daddy Rafael," malambing na sabi ni Serena, sabay haplos sa pisngi ng bata. "Starting today, I want us to be really close. Can you say thank you, Mama Serena?" Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isara. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumabog, gustong bawiin ang kanyang anak mula sa maruming kamay ng babaeng ito. Ang sulyap ni Doña Felicitas mula sa malayo ay tila naguudyok pa. Nasisiyahan sa nakikitang pagkapahiya ni Isara. Napahigpit ang hawak ni Isara sa baso ng tubig na kanyang dala. Ramdam ang lamig ng kristal na tila nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat paningin ng mga bisita ay nakatuon sa kanila. Naghihintay ng isang eksenang pagpipistahan ng lahat ng tsismosa sa Iloilo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isara, dahan-dahang umatras si Lucian. Inilayo ng bata ang kanyang pisngi sa haplos ni Serena at itinago ang kanyang mukha sa baywang ng kanyang ina. "Hindi ko po kailangan yan." Mahina ngunit matatag na sabi ni Lucian. Tumingala ang bata kay Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang malay na may kasamang kakaibang talas. "Isa lang po ang mama ko at hindi po kayo yun." Ang bulungan sa paligid ay biglang natigil, pinalitan ng isang nakakabiinging katahimikan. Namutla si Serena, ang kanyang mapanguyam na ngiti ay biglang naging isang tuwid na linya ng pagkapahiya. Ramdam ni Isara ang mabilis na pagtibok ng puso ng kanyang anak laban sa kanyang binti. Isang mabilis na ritmo ng katapatan at takot. Hinawakan ni Isara ang balikat ng anak, isang tahimik na pagpapasalamat sa pagtatanggol nito sa kanyang dangal. "Lucian, matuto kang rumespeto." Galit na lumapit si Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. "Serena is being kind to you. Humingi ka ng paumanhin ngayon din." "Hayaan mo na ang bata, Rafael." Malamig na singit ni Isara. Ang bata ay hindi nagsisinungaling. At ang respeto, hindi yan hinihingi. Pinaghihirapan yan. Bago pa man makasagot si Rafael, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa lungsod na inimbitahan ni Doña Felicitas. May kasunod itong isang lalaking nakasuot ng maayos na suit na palihim na kinindatan si Isara. Ito ang taong ipinadala ni Leon. "Montesillo,
Balita ko ay may bago kang proyektong papasukin. Tanong ng matandang negosyante. I've heard great things about your expansion. Baka naman pwedeng makasali sa iyong success? Agad na nagbago ang anyo ni Rafael. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng kasakiman. Of course, Don Alejandro. Actually, I was about to make a very special announcement tonight. Isang bagong simula para sa Montecillo Freight at para sa aking personal na buhay. Habang abala si Rafael, sa pakikipag-usap napansin ni Sara si Serena na dahan-dahang lumalayo sa grupo, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Sinundan siya ni Sara ng tingin at nakita niya ang babaeng pumasok sa library. Ang silid kung saan itinatago ni Rafael ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. May hinala si Sara na may hinahanap si Serena, isang bagay na higit pa sa pag-ibig ni Rafael. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay umabot sa kanyang rurok. Pinatayo ni Rafael ang lahat para sa isang toast. Sa ilalim ng naglalakasang ilaw ng chandelier, kinuha ni Rafael ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng yabang at kumpiyansa. Tonight is not just about Lucian's birthday. Simula ni Rafael, habang si Doña Felicitas ay nakangiti ng buong ningning sa gilid. Tonight is about clarity. I want to announce that starting tomorrow, the Montecillo family will undergo a major change. Isara and I have decided to go our separate ways, and I am happy to introduce the woman who will officially be by my side as we build the future of this empire. Serena Alcantara. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang ilang mga kababaihan ay nagtakip ng bibig sa gulat, habang ang iba naman ay malisyosong tumingin kay Sara na nakatayo sa isang sulok, mag-isa at tila talunan. Ngunit sa likod ng kanyang maskara, ramdam ni Sara ang huling piraso ng kadenang nakagapos sa kanya na tuluyan ng naputol. Naramdaman ni Sara ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa, isang text mula kay Leon. Nasa tapat na ako ng pinto. Handa na ang lahat para sa huling pirma. Lumabas ka na, Sara. Iwan mo na ang impyernong yan. Sa gitna ng palakpakan at pagbati ng mga tao kay Rafael at Serena, dahan-dahang itinaas ni Sara ang kanyang baso. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Rafael. Sa isang biglang galaw, bumitaw ang baso mula sa kamay ni Isra. Bumagsak ito sa makintab na sahig. Ang mga piraso ng kristal ay humabog sa bawat direksyon. Lumilikha ng isang matalim at malinaw na tunog na tila nagpatigil sa musika. Lahat ay napatingin sa sahig. Lahat ay napatingin sa kanya. Tapos na ang palabas, Rafael. Mahinang sabi ni Sara, sapat lamang para marinig ng mga nasa malapit. Tinalikuran niya ang lahat. Binuhat niya si Lucian at naglakad palabas ng mansyon nang hindi man lang lumingon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga piraso ng kristal ay tila isang pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng luha. Pagdating sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Bumukas ang pinto at lumabas si Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyong protektahan ang babaeng mahal niya. Ngunit bago pa man sila makaalis, narinig ni Sara ang boses ni Rafael na sumisigaw mula sa balkonahe. Sara, huwag kang magkakamaling umalis nang hindi pinipirmahan ang dokumento. Kung hindi, kukunin ko si Lucian sa'yo. Huminto si Sara. Tumingin siya kay Leon na may hawak na ngayong panulat at ang side agreement na kanilang inihanda. Ang hangin sa loob ng library ni Rafael ay kasing bigat ng isang kabaong. Ang amoy ng mamahaling tabako at hininga ng alak ay humahalo sa amoy ng mga lumang libro. Lumilikha ng isang atmosperang nakakasuffocate. Sa labas, ang ulan ay tila nagngangalit. Ang bawat patak nito sa bubungan ay lumilikha ng isang marahas na ritmo na tila nagbibilang ng mga huling sandali ni Sara sa loob ng mansyong ito.
Maupo ka, Sara. Utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang dulot ng tagumpay na inaakala niya. Umupo siya sa kanyang malaking silya na yari sa balat ng hayop, habang si Serena ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay ay nakapatong sa balikat ng lalaki. Tila isang reynang nagmamatiyag sa kanyang nasasakupan. Inilapag ni Sara ang kanyang sarili sa maliit na silya sa tapat ng mesa. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan. Kahit na sa loob niya ay ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang takot at galit. Inilabas ni Rafael ang mga dokumentong kanina pa niya ipinagmamalaki. Ang mga papel na magbubura sa pangalan ni Sara sa pamilyang Montesillo. Heto ang mga dokumento. Annulment with full waiver of assets. Ibig sabihin, wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa akin, sa kumpanya o sa pamilyang ito. Paliwanag ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa pagkatao ni Sara. At ang bata, kay Lucian, papayagan kitang isama siya, pero huwag na huwag kang hihingi ng child support. Ayoko ng anumang koneksyon sa'yo. Huminga ng malalim si Sara, isang mabagal at kontroladong hininga. Gusto mo akong umalis ng walang anuman, Rafael? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Pagkatapos kong ibenta ang lupa ng mga magulang ko para lang maisalba ang kumpanya mo noong nakaraang taon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serena. O Sara, huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Isipin mo na lang na bayad yun sa 7 taon mong pananatili rito ng libre. Ang mahalaga ngayon, pirirmahan mo ito para matapos na ang lahat. Dahan-dahang inilabas ni Sara ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang folder na ibinigay ni Leon. Pipirmahan ko ang gusto ninyo, pero may isang kondisyon. Gusto kong pirirmahan mo rin ang side agreement na ito. Ito ay isang pagpapatunay na simula ngayong gabi, ikaw na ang may-ari ng 100% ng Montesillo Freight, kasama ang lahat ng mga proyektong hinahawakan nito. Gusto ko ring nakasaad dito na wala na akong anumang kinalaman sa mga utang o pananagutan ng kumpanya mula sa sandaling ito. Kinuha ni Rafael ang dokumento, tila nagtataka. Ngunit nang mabasa niya ang katagang 100% ownership transfer, isang kislap ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ito ang kanyang pinapangarap, ang maging ganap na hari ng kanyang kumpanya nang walang kahati, kahit ang sariling asawa. Gusto mo talagang bitawan ang lahat? Maging ang share mo sa kumpanya? Tanong ni Rafael, tila hindi makapaniwala sa swerteng natatamo niya. Wala na akong pakialam sa kumpanyang yan, Rafael. Ang gusto ko lang ay ang anak ko at ang katahimikan. Sagot ni Sara. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang sadyang pagkukunwari, upang maniwala ang lalaki na siya ay talunan at desperada na lamang na makaalis. Sign it, Rafael. Bulong ni Serena sa tenga ng lalaki. It's a win-win situation. She gets the kid. You get the whole empire. Wala nang hahadlang sa atin. Kinuha ni Rafael ang mamahaling panulat sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat gasgas ng panulat sa papel ay lumikha ng isang malinaw na tunog sa tahimik na silid. Una niyang pinirmahan ang annulment, pagkatapos ay ang kasunduang inihanda ni Leon. Hindi niya alam na sa bawat kurba ng kanyang lagda, tinatali niya ang kanyang sarili sa bilyon-bilyong pisong utang na nakatago sa ilalim ng mga pangalan ng mga dummy companies na kanyang pinirmahan sa mga nakaraang buwan. Pagkatapos ni Rafael, si Sara naman ang humawak ng panulat. Ang kanyang kamay ay matatag. Sa isang mabilis na galaw, tinapos niya ang 7 taon ng kanyang paghihirap. Ang tinta sa papel ay tila naging dugo na nagtatak sa kanyang kalayaan. Ayan, tapos na, sabi ni Rafael, sabay sandal sa kanyang silya nang may malawak na ngiti. You have 1 hour to pack your things, Sara. Pagkatapos niyan, ayoko nang makita ang mukha mo rito. Tumayo si Sara, bit-bit ang kanyang kopya ng dokumento. Hindi siya nagsalita.
Lumabas siya ng library at dinaluhan ng kanyang anak na si Lucian sa maliit na silid sa likod. Binuhat niya ang bata na mahimbing na natutulog, tila walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang sa kabilang silid. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, naramdaman ni Waisara ang pagluwag ng kurot sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila isang paglayo sa impyernong kanyang kinalakhan. Pagdating sa pinto, hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang chandelier, ang mga mamahaling muebles o ang larawan ng pamilya Montesillo na nakasabit sa dingding. Lumabas siya sa ulanan. Ang lamig ng gabi ay humahalik sa kanyang balat. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Sa dulo ng driveway, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang mga headlight nito ay tila dalawang mata ng isang tagapagbantay sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto at lumabas si Leon. Hindi ito nagsalita. Kinuha nito ang maliit na bag na dala ni Sara at inalalayan siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Nang maisara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging isang kanlungan. "Nagawa mo, Sara," mahinang sabi ni Leon habang sinisimulan ang pagmamaneho palayo sa mansyon. Tumingin si Sara sa labas ng bintana, pinapanood ang dahan-dahang pagliit ng mansyon ng mga Montesillo sa malayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. "Hindi, Leon," sagot ni Sara. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyong hindi kailanman narinig ni Rafael. "Nagsisimula pa lang tayo. Ang gabing ito ay hindi ang dulo ng aking kwento. Ito ang simula ng kanilang katapusan." Sa gitna ng kalsada, habang papalayo sila, isang notification ang tumunog sa cellphone ni Leon. Isang mensahe mula sa bangko. "Execution of transfer successful. All liabilities now fully assigned to Rafael Inigo Montesillo." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leon habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan patungo sa isang bagong bukas kanbekim. Ang amoy ng alat ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin sa dalampasigan ng Guimaras ang bumati kay Sara sa kanyang unang umaga ng kalayaan. Malayo ito sa amoy ng mamahaling pabango at nangingibabaw na pait sa loob ng mansyon ng mga Montesillo. Ang tinuluyan nila ay isang simpleng bahay na yari sa matitibay na kahoy at kawayan na pag-aari ng pamilya ni Leon. Dito, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang huni ng mga ibon sa madaling araw. Isang himig na tila nagpapatulog sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang bumangon si Sara mula sa malambot na kama. Tiningnan niya si Lucian na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang mukha ng bata ay payapa sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Hinaplos niya ang noo ng anak. Ramdam ang bawat mahinang hininga nito. Kahit naligtas na sila, alam ni Sara na may isa pang malaking bundok na kailangang akyatin. Ang operasyon ni Lucian. "Gising ka na pala." Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Nakita ni Sara si Leon na nakasandal sa hamba ng pinto. May hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting t-shirt at shorts, malayo sa formal na anyo nito bilang isang abogado. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng pagod, ngunit may kasamang malalim na pag-aalaga. "Leon, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," mahinang sabi ni Sara habang tinatanggap ang kape. "Masyado mo na kaming tinutulungan." Umupo si Leon sa gilid ng kama. Sapat ang layo upang hindi mailang ang babae, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ang init ng kanyang presensya. "Sabi ko naman sa iyo, Sara, hindi mo kailangang magbilang ng utang na loob sa akin. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ninyong dalawa. Mamayang hapon, ililipat na natin si Lucian sa espesyalistang kinuha ko sa Iloilo. Nakahanda na ang lahat."
Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Sa loob ng isang pribadong ospital, naramdaman ni Sara ang pagkakaiba ng tunay na pagkalinga. Hindi na siya kailangang magmakaawa sa mga nurse o mangamba sa bayarin. Ngunit habang papalapit ang oras ng operasyon ni Lucian, ang takot ay tila isang aninong bumabalot muli sa kanyang puso. Sa tapat ng operating room, ang bawat segundo ay tila isang taon. Nakaupo si Sara sa matigas na silya ng waiting area. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasara. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon na sa kanyang palad. Sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman niya ang isang malaki at mainit na kamay na pumatong sa kanyang mga daliri. Huminga ka, Sara. Malakas si Lucian at hindi ka nag-iisa, bulong ni Leon. Hindi bumitaw si Leon. Sa loob ng 4 na oras na operasyon, nanatili siyang nakaupo sa tabi ni Sara. Walang maraming salita. Sapat na ang init ng kanyang palad upang sabihin sa babae na mayroon na siyang sandalan. Nang lumabas ang doktor at sabihing naging matagumpay ang operasyon, bumigay ang mga tuhod ni Sara. Napasandal siya sa dibdib ni Leon. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na ng sakit, kundi ng pasasalamat at ginhawa. Kinagabihan, habang binabantayan ni Sara si Lucian sa recovery room, pumasok si Leon dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may itlog. Nakita ni Sara ang lalaki na dahan-dahang inilapag ang pagkain sa mesa at pagkatapos ay umupo sa isang silya sa sulok. Halatang puyat at pagod. Mula sa maghapong pag-aasikaso sa ospital at sa mga kaso ni Rafael, lumapit si Sara at kumuha ng isang tuwalya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo ni Leon na basang-basa ng pawis. Napatigil si Leon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malamlam na ilaw ng silid. May isang sandali ng katahimikan na tila naging isang tulay sa pagitan ng kanilang nakaraan at kasalukuyan. Sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng monitor ng puso, naramdaman ni Sara ang isang kakaibang kilig. Isang damdaming akala niya ay matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang mga pangarap. Salamat, Leon, sa lahat-lahat, bulong ni Sara. Ngumiti si Leon, isang tipid na ngiti na puno ng kahulugan. Lahat ay gagawin ko para sa inyo, Sara. Matulog ka na muna. Ako na ang bahala rito. Habang natutulog si Sara sa silya sa tabi ng anak, hindi niya alam na sa kabilang dulo ng syudad, ang bagyong kanyang iniwan ay nagsisimula ng manalasa. Sa loob ng mansyon ng mga Montesillo, gising na gising si Rafael. Hawak nito ang kanyang cellphone, pilit na tinatawagan ang kanyang accountant. Anong ibig mong sabihin na naka-freeze ang lahat ng account ko? Paanong naging sa akin ang lahat ng utang ng mga kumpanyang yun? Galit na sigaw ni Rafael sa kabilang linya. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang malamig na katotohanan ng dokumentong kanyang pinirmahan sa ilalim ng kadiliman ng hating gabi. Habang si Sara ay nakakatagpo ng kapayapaan sa piling ng anak at ni Leon, si Rafael ay nagsisimula nang mahulog sa bangin na siya rin ang humukay. Isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Papa ni Rafael mula sa isang hindi kilalang numero. Ito pa lang ang simula ng paniningil. Matuto kang magbilang ng iyong mga huling araw sa karangyaan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montesillo ay hindi na ang katahimikang puno ng kapangyarihan. Sa halip, ito ay isang nakakabingig na katahimikang tila nagbabadya ng isang malaking pagguho. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay nagniningning sa karangyaan, ay tila unti-unting nilalamon ng anino ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa loob ng kanyang opisina, si Rafael ay parang isang hayop na nakakulong, pabalik-balik sa paglalakad, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawak ng mga papeles. Hindi maaari ito. Paanong nangyaring ang lahat ng mga kumpanyang ito ay nakapangalan sa akin bilang nag-iisang garantor? Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ngunit walang sino mang sumagot sa kanya, kundi ang sarili niyang boses na puno ng takot.
Ang malakas na tunog ng telepono sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila isang walang katapusang hiyaw ng paniningil. Isang bangko, dalawang bangko, tatlong supplier, lahat ay humihingi ng kabayaran para sa mga utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Ang side agreement na akala niya ay susi sa kanyang ganap na kapangyarihan ay naging isang kadenang bakal na ngayoy humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng bangkarota. Bumukas ang pinto at pumasok si Serena. Suot ang isang mamahaling damit na kabibili lang niya gamit ang credit card ni Rafael. Ngunit sa halip na aliwin ang lalaki, isang reklamo ang bumungad sa kanyang mga labi. Rafael, bakit na-decline ang card mo sa butik kanina? Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Ang asim ng mukha ni Serena ay tila laso na humahalo sa hangin. Ayusin mo nga ito. I need to pay for my reservation sa spa bukas. Tumingin si Rafael kay Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at lumalalang galit. Pera na naman, Serena. Hindi mo ba nakikitang nagkakagulo na ang kumpanya? Naka-freeze ang lahat ng accounts ko. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Pati ang perang dapat ay para sa operasyon ng anak ko. Pero wala ka bang ibang alam kundi ang humingi? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala kay Serena. Huwag mo akong sisihin, Rafael. Ikaw ang nagpumilit na makuha ako, di ba? Sabi mo ay bibigyan mo ako ng buhay, Reyna. Ngayong nagkakaproblema ka, huwag mong ipasa sa akin ang stress mo. Hindi ko kasalanan kung nautukan ang asawa mong probinsyana. Samantala, sa kusina, ang boses ni Doña Felicitas ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Nasaan ang aking mga alahas? Sino ang kumuha ng aking gintong kwintas na may diamante? Ang matanda ay nagwawala. Itinatapon ang mga kagamitan sa sahig habang pinapagalitan ang mga katulong na hindi pa nababayaran ng sahod. Ang hinala ni Doña Felicitas ay hindi nahulog sa mga katulong, kundi kay Serena. Nakita niya ang babaeng pabalik-balik sa kanyang silid noong nakaraang gabi. Ang tiwala na dati ay tila pader na bakal sa pagitan nila ay nagsisimula ng magkaroon ng malalalim na bitak. Ang kasakiman ay unti-unting naglalaban sa loob ng tahanang iyon. Bawat isa ay naghahanap ng paraan kung paano maisasalba ang sarili habang lumulubog ang barko ng mga Montesillo. Malayo sa kaguluhan ng mansyon, sa isang payapang hardin ng ospital, nakaupo si Isara sa isang bangko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang mukha ay maliwalas, malayo sa hitsura ng isang babaeng katatapos lang dumaan sa bagyo. Dumating si Leon dala ang isang maliit na balot ng puto at mainit na tsa. Sabi ng doktor, bukas ay maaari nang lumabas si Lucian, balita ni Leon, habang dahan-dahang umuupo sa tabi ni Sara. Nakita ko rin ang balita. Ang mga share ng Montesillo Freight ay bumagsak na sa pinakamababang halaga sa kasaysayan ng stock market. Huminga ng malalim si Isara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nagbabagong kulay ng langit. Hindi ko naisip na darating ang araw na hindi na ako masasaktan para sa kanila, Leon. Noong una, akala ko ay ikamamatay ko ang pagtataksil nila. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang payapang mukha ng anak ko, napagtanto ko na ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang sarili. Hinawakan ni Leon ang kamay ni Sara, isang paghawak na puno ng pangako at paggalang. Nararapat ka sa kapayapaang ito, Isara, at sisiguraduhin kong wala nang makakagulo sa inyo muli. Ngunit ang katahimikan ni Sara ay biglang naantala ng isang tawag sa cellphone ni Leon. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang nakikinig sa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong ni Sara. Ramdam ang biglang pagbabago ng enerhiya sa paligid. Ang mga nagpapautang sa labas, ang mga tinatawag na loan sharks ni Rafael, hindi na sila makapaghintay sa legal na proseso. Sagot ni Leon. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng babala.
Nandun sila ngayon sa mansyon at mukhang hindi lang pera ang kukunin nila. Sa mansyon ng mga Montesillo, ang malakas na pagbagsak ng pinto sa harapan ay lumikha ng isang tunog na tila isang huling babala. Tatlong lalaking nakasuot ng itim at may mga mukhang hindi marunong ngumiti ang pumasok ng walang pahintulot. Ang isa sa kanila ay may hawak na listahan ng mga ari-arian, pati na ang mga gamit sa loob ng bahay. Nasaan si Rafael Montesillo? Ang boses ng lalaki ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sabihin niyo sa kanya, ang oras ng pagtatago ay tapos na. Kung walang pambayad sa utang, dadaanin natin ito sa ibang paraan. Nagtago si Serena sa likod ni Rafael habang si Doña Felicitas ay napaupo sa sahig sa takot. Ang karangyaan na dati nilang ipinagmamalaki ay tila naging isang kulungang walang pintuan. Sa gabing iyon, ang unang bitak sa kanilang buhay ay tuluyan ng naging isang malaking guwang na handang lumamon sa kanilang lahat. Hindi na kailangan ng korona para patunayan na ang isang babae ay nagtagumpay sa kanyang laban. Ang tunog ng mga sapatos ni Isara na tumatama sa makintab na sahig ng opisina ng mga abogado ay tila isang marcha ng tagumpay. Suot ang isang immaculate white power suit na yakap ang kanyang figura, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng ningning na tanging ang mga taong nakawala sa kadena ang nagtataglay. Sa kanyang tabi, si Leon ay naglalakad ng may kumpiyansa. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa likuran ni Sara, handang harapin ang anumang bagyong susubok muli sa babaeng mahal niya. Nang bumukas ang malaking pinto ng conference room, ang lahat ng mata ay napabaling sa kanila. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang reaksyon ni Rafael. Nakaupo ito sa dulo ng mesa, gusot ang barong, magulo ang buhok, at ang mga mata ay namumula sa puyat at stress. Malayo ito sa makisig at mayabang na Rafael na nagtapon kay Isara sa labas ng mansyon ilang linggo lang ang nakalilipas. Isara? Ang boses ni Rafael ay paos, tila nanggagaling sa isang taong hindi na nakakainom ng tubig sa loob ng maraming araw. Nandito ka na. Salamat sa pagpunta. Hindi umupo si Isara hanggat hindi iniaayos ni Leon ang silya para sa kanya. Tumingin siya kay Rafael hindi nang may galit kundi nang may malalim na habag na mas masakit pa kaysa sa puot. Nabalitaan ko ang nangyari, Rafael. Mukhang mabilis na gumalaw ang tadhana para sa'yo. Isara, please. Kailangan kita. Biglang tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. Binalewala ang mga abogado sa paligid. Ang kumpanya. Kinuha ng mga creditors ang lahat. Sabi ng bangko, ang dokumentong pinirmahan ko noong gabing yun ang naglipat sa akin ng lahat ng utang ng mga subsidiary companies na akala ko ay wala ng problema. It was a trap. Sarah. And Serena? Serena is gone. Kinuha niya ang natitirang laman ng vault at hindi ko na siya mahanap. Isang malamig na ngiti ang sumulpot sa mga labi ni Isara. Isang trap, Rafael? O sadyang naging bulag ka lang dahil sa kasakiman mo? Ibinigay ko sa iyo ang gusto mo, ang 100% ng kumpanya. Hindi ko kasalanan kung hindi mo binasa ang kalakip na responsibilidad ng pagiging nag-iisang may-ari. Biglang lumuhod si Rafael sa harap ni Isara. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig nang may bigat na nagpapatigil sa paghinga ng mga taong nanonood. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Isara, ngunit bago pa man niya ito magawa, dahan-dahang inurong ni Isara ang kanyang paa. Iniiwas ang kanyang mamahaling sapatos sa maruming dampi ng kamay ng kanyang dating asawa. Isara, parang awa mo na. Bawiin mo ang pirma mo. Tulungan mo akong pakiusapan ng mga bangko. Ikaw ang may magandang record, ikaw ang pinagkakatiwalaan nila. Para kay Lucian, Rafael, isipin mo ang anak natin. Gusto mo bang lumaki siyang may amang nasa kulungan? Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang maruming pisngi.
Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, ang mga mata ni Sara ay naging kasing talim ng kidlat. Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng anak ko para iligtas ang sarili mo, Rafael. Nung kailangan niya ng pera para sa operasyon, nasaan ka? Nung nag-agaw buhay siya sa ICU, nasaan ka? Naalala ko na. Nasa penthouse ka ni Serena. Nagpapakasarap habang ang anak mo ay unti-unting nauubusan ng hininga. Tumayo si Sara. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay para ipaalam sa iyo na nakuha ko na ang legal na kustodya kay Lucian. At ang bahay na tinitirhan mo ngayon, nabili na rin ng kumpanya ni Leon. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang mansyon kasama ang iyong ina. Pagkatapos niyan, wala nang Montesillo na matitira sa lupang iyon. Sara, you can't do this. I'm still your husband in the eyes of the law. Sigaw ni Rafael. Ang desperasyon ay naging galit sa isang saglit. Actually, Mr. Montesillo, singit ni Leon. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal. The annulment you signed was processed with extraordinary speed thanks to the evidence of your repeated infidelities and financial abandonment. As of yesterday, you are officially a stranger to her. At kung hindi ka titigil sa panggugulo, ang susunod na dokumentong pipirmahan mo ay ang iyong admisyon sa kulungan para sa kasong estafa. Tinalikuran ni Sara si Rafael. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang marahas na hagulgol ni Rafael na tumatama sa mga pader ng silid. Ang tunog ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kamalian. Ngunit sa bawat hakbang ni Sara, wala siyang naramdamang pagsisisi. Pagdating sa elevator, huminga ng malalim si Sara. Naramdaman niya ang kamay ni Leon na dahan-dahang humawak sa kanyang siko, isang tahimik na suporta. Ayos ka lang ba? Tanong ni Leon. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Leon. Sagot ni Sara. Ang huling tinik ay nabunot na rin sa wakas. Ngunit bago pa man sumara ang pinto ng elevator, isang security guard ang nagmamadaling lumapit kay Leon. Attorney Villaseñor, may tawag po mula sa Bureau of Immigration. Ang babaeng nagngangalang Serena Alcantara. Nahuli po siya sa Clark Airport, pero may kasama po siyang hindi natin inaasahan. Napakunot ang noo ni Leon. Sino? Ang inyong dating accountant, attorney. Siya po ang may hawak ng lahat ng orihinal na titulo ng mga lupa ni Mami Sara na akala natin ay nawala na. Nagkatinginan sina Sara at Leon. Ang laban ay hindi pa pala tapos. At ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanila sa isang katotohanang mas malalim pa sa pagtataksil ni Rafael. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang matinis na boses ni Serena ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ng Bureau of Immigration sa Clark Airport. Ang babaeng dati ay puno ng poise at karangyaan ay nagmumukha ng isang basang sisiw. Gulo-gulo ang buhok, tumulo ang maskara sa kanyang pisngi, at ang mamahaling damit ay may mga mantsa ng pawis at dumi. Sa kabilang panig ng mesa, dahan-dahang pumasok si Sara kasama si Leon. Ang bawat hakbang ni Sara ay puno ng bigat ng katarungan. Tiningnan niya ang kanyang dating kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ngunit naging ahas na tumuklaw sa kanyang likuran. Sa tabi ni Serena ay nakayuko ang kanilang dating accountant na si Mr. Chua, mahigpit na nakahawak sa isang lumang leather attaché case. Tapos na ang pagtakbo, Serena. Mahinang sabi ni Sara, ngunit ang bawat salita ay parang isang hampas ng latigo. Ibalik mo ang hindi sayo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Serena. Hindi sayo? Why, Sara, napakawalang malay mo talaga. Akala mo ba ay si Rafael lang ang may kasalanan? Ang tatay mo, ang hacienda nyo sa Negros? Hindi yun basta-basta nawala dahil sa malas. Pinagplanuhan namin yun ni Rafael bago pa man kayo ikasal. Kami na noon pa, Sara. Ginamit ka lang namin
para makuha ang mga titulo ng lupa dahil alam naming ikaw ang paboritong anak. Naramdaman ni Sara ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay tila isang malaking kasinungalingan. Lumingon siya kay Mr. Chua na dahan-dahang binuksan ang bag. Doon, nakita ni Sara ang mga orihinal na titulo ng lupa sa Negros, ang lupang kinamatayan ng kanyang ama sa sobrang pag-aalala at lungkot nang akalain nitong na-foreclose ang kanilang ari-arian. Ma'am Sara, patawarin niyo po ako, pabulong na sabi ni Mr. Chua. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Pinilit nila akong pekein ang mga pirma ng tatay niyo. Lahat ng kinita ng hasyenda sa loob ng 5 taon ay dumiretso sa mga secret accounts ni na Rafael at Serena. Nanginig ang mga kamay ni Sara. Ang sakit ng pagtataksil ay pinalitan ng isang nag-aapoy na galit para sa kanyang yumaong ama. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Leon ang mga dokumento. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Serena at Mr. Chua ay tila isang matamis na musika sa gitna ng kaguluhan. Dadalhin niyo ang lahat ng ninakaw niyo sa kulungan, deklara ni Leon. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Habang hinihila ng mga pulis si Serena palabas, ang babae ay patuloy na nagwawala. Isinisigaw ang mga sumpa laban kay Sara hanggang sa ang kanyang boses ay tuluyan ng malunod sa ingay ng paliparan. Samantala, sa mansyon ng mga Montecillo sa Iloilo, isang mas malungkot na eksena ang nagaganap. Ang malaking gate na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay nakabukas na ngayon para sa mga truck na nagkakarga ng mga huling kagamitan. Si Doña Felicitas ay nakaupo sa isang lumang maleta sa gitna ng driveway. Ang kanyang mga perlas ay wala na. Pinalitan ng isang kupas na panyo na ginagamit niya sa pagpahid ng kanyang mga luha. Walang kamag-anak na gustong tumanggap sa kanya. Ang mga kaibigan na dati ay nakapaligid sa kanya ay biglang naglaho na parang bula. Si Rafael naman ay hindi na mahagilap, balitang nagtatago sa isang maliit na paupahan sa gilid ng Riles, takot sa mga loan sharks na naghahanap sa kanya. Dumating si Sara sa mansyon, hindi para manakit, kundi para kunin ang huling piraso ng kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang dating biyenan na mukhang matandang pulubi sa gitna ng sarili nitong bakuran. Sara, anak. Ang boses ni Doña Felicitas ay tila isang naghihingalong huni. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong manatili rito kahit sa maliit na kwarto lang ng mga katulong. Wala na akong mapupuntahan. Tiningnan siya ni Sara nang may halong lungkot at pait. Doña Felicitas, ang bahay na ito ay hindi na akin. Binili na ito ng isang foundation para gawing orphanage at tungkol sa inyo. Nakahanap na si Leon ng isang maayos na hospice home para sa inyo. Hindi kayo matitira sa kalsada, pero hindi na rin kayo makakatapak muli sa buhay na kinuha niyo sa akin. Tinalikuran ni Sara ang matanda. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang balikat. Ngunit ang kanyang puso ay biglang kumurot nang tumunog ang kanyang cellphone. Sara, kailangan mong pumunta rito sa ospital ngayon din. Ang boses ni Leon sa kabilang linya ay puno ng kaba. Si Lucian, nagising na siya. Pero biglang tumigil ang pag-andar ng monitor. Ang mga doktor, sinusubukan nilang i-revive siya. Ang mundo ni Sara ay tila muling huminto. Ang mga titulong hawak niya ay nalaglag sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang babala ng panibagong unos. Ang tagumpay na kanyang nakuha ay biglang nawalan ng halaga sa harap ng panganib na kinakaharap ng kanyang anak. Ang bawat hakbang ni Sara sa pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent na ilaw ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagpapatindi sa panginginig ng kanyang buong katawan. Nang marating niya ang tapat ng silid ni Lucian, ang matalim at diretsong huni ng heart monitor
ay tila isang mahabang hiyaw na bumubutas sa kanyang pandinig. Ang tunog na yon ay isang malupit na babala na ang hininga ng kanyang anak ay unti-unti nang pumupitlag. Lucian! Ang anak ko! Halos mawalan ng lakas ang mga binti ni Sara. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, sinalo siya ng isang matibay na bisig. Sara, makinig ka sa akin. Nandito na ang mga doktor. Ginagawa nila ang lahat. Ang boses ni Leon ay puno ng pag-aalala, ngunit nananatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay tila isang angkla sa gitna ng nangangalit na emosyon ni Sara. Leon, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala siya. Hikbi ni Sara habang nakasandal ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ni Leon. Isang ritmong nagsasabing hindi rin ito mapakali. Ngunit pilit na nagpapakita ng lakas para sa kanya. Lumabas ang isang nurse na may dalang mga dokumento. Ang mukha nito ay bakas, ang matinding pagmamadali. Kailangan po natin ng agarang blood transfusion. Masyadong maraming dugo ang nawala sa bata dahil sa biglaang internal bleeding. Ngunit may problema po tayo. Masyado pong bihira ang blood type ni Lucian at ubos. Ubos na ang stock sa blood bank. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sara. Ano? Kunin niyo ang dugo ko. Ibigay niyo ang lahat. Hindi po tugma ang dugo niyo, ma'am. Malungkot na sagot ng nurse. Bago pa man makapagsalita muli si Sara, dahan-dahang binitawan ni Leon ang kanyang balikat at humarap sa nurse. Gamitin niyo ang dugo ko. Magkatugma kami ni Lucian. Nagulat si Sara. Tumingin siya kay Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at pasasalamat. Hindi niya alam na si Leon pala ang nag-iisang tao na may kakayahang magligtas sa kanyang anak sa oras na ito. Nakita niya ang dahan-dahang pagupo ni Leon sa isang silya, ang pagtusok ng karayom sa kanyang braso, at ang pagdaloy ng kanyang buhay patungo sa isang supot na magsisilbing pag-asa para kay Lucian. Lumipas ang mga oras na tila ba ang bawat patak ng dugo sa tubo ay isang dasal na binibigkas ng tahimik. Nang matapos ang proseso, maputla si Leon at halatang nahihilo. Ngunit ang una niyang ginawa ay ngumiti kay Sara upang bigyan ito ng kapanatagan. Ayos lang ako, Sara. Ang mahalaga ay si Lucian. Mahinang sabi ni Leon bago siya inalalayan ng mga nurse na magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, ang matalim na tunog ng monitor sa loob ng silid ay nagbago. Ang mahabang hiyaw ay naging isang banayad at regular na ritmo. Isang patunay na ang puso ni Lucian ay muling nakahanap ng lakas upang lumaban. Nang pumasok si Sara sa loob, nakita niya ang kanyang anak na dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Mama, ang mahinang tawag ni Lucian ay tila isang himig mula sa langit para kay Sara. Yumakap si Sara sa anak, ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa kumot ng bata. Nandito si Mama, anak. Nandito na si Mama. Tito Leon. Nasaan po si Tito Leon? Tanong ng bata. Ang kanyang maliliit na daliri ay tila may hinahanap. Pumasok si Leon sa silid, kahit na medyo nanginginig pa ang kanyang mga hakbang. Lumapit siya sa mag-ina at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Lucian. Ang tagpong iyon, isang ina, isang anak, at isang lalaking handang ibigay ang sariling buhay ng walang hinihintay na kapalit, ay isang larawan ng tunay na pamilya na hindi kailanman naranasan ni Sara sa piling ni Rafael. Kinuha ni Sara ang isang basang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang malamig na pawis sa noo ni Leon. Ang kanilang mga balat ay nagdampi. Isang simpleng paghawak na nagpadaloy ng isang kakaibang init sa kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, hindi kailangan ng mga salita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay puno ng isang uri ng pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng nakaraan. Leon, ikaw ang tunay na yaman namin, bulong ni Sara.
sapat na upang marinig lamang ng lalaki. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang na antala ng pumasok ang isang security guard ng ospital. "Ma'am Isara, may isang lalaki po sa labas. Si Rafael Montesillo raw po. Nagwawala po siya. Pilit na gustong makita ang bata bago raw siya kunin ng mga pulis." Naramdaman ni Isara ang paghigpit ng hawak ni Leon sa kanyang kamay. Tila isang tahimik na tanong kung handa na ba siyang harapin ang huling bahagi ng kanyang bangungot. "Anak ko siya, Isara. May karapatan akong makita ang anak ko." Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa sterile na pasilyo ng ospital. Isang tunog na puno ng desperasyon at huwad na pagmamahal. Ang mga nurse at pasyente ay nagsimulang sumilip. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga sa lalaking mukhang gusgusin at tila nawawala sa sarili. Lumabas si Yai Sara mula sa silid ni Lucian. Dahan-dahang isinara ang pinto upang hindi magising ang bata. Sa likuran niya, nakatayo si Leon. Ang presensya nito ay tila isang pader na bakal na humaharang sa anumang lason na nais ibuga ni Rafael. Tiningnan ni Yai Sara ang lalaking dati ay pinagsilbihan niya ng may buong katapatan. Nakita niya ang namumulang mga mata ni Rafael, ang kanyang nanginginig na mga kamay, at ang amoy ng alak na tila naging bahagi na ng kanyang balat. "Wala kang karapatan, Rafael." Ang boses ni Yai Sara ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. "Nawala ang karapatan mo noong hinayaan mong mag-agaw buhay ang anak mo para sa luho ng kabit mo. Noong pinirmahan mo ang dokumentong nagtatakwil sa kanya, doon mo tinapos ang pagiging ama mo." "Nagkamali ako, Isara. Alam ko yun." Pilit na lumapit si Rafael. Susubukan sanang hawakan ang braso ni Isara, ngunit mabilis na humarang si Leon. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Leon sa pulso ni Rafael ay lumikha ng isang malinaw na mensahe. "Huwag kang magkakamaling lumapit. Bitawan mo ako, Villaseñor. Asawa ko siya." Sigaw ni Rafael, kahit na alam niyang wala na siyang laban. "Huling babala, Rafael." Ang boses ni Leon ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. "Ang mga pulis ay nasa lobby na. Maaari kang sumama sa kanila ng tahimik o maaari kaming gumawa ng eksenang mas lalong magpapadiin sa kaso mo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isara. "Huwag kang mag-alala, Rafael. Bibisitahin kita sa kulungan. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil gusto kong makita mo ang huling piraso ng katotohanang itinago mo sa akin." Makalipas ang 3 araw, sa loob ng malamig at madilim na bisitahan ng provincial jail, muling nagharap ang dalawa sa likod ng makapal na salamin. Suot ni Rafael ang kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gupit bilanggo at ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na nawalan na ng sustansya. "Bakit ka pa pumunta rito? Para kutyain ako?" tanong ni Rafael, hindi makatingin ng diretso kay Isara. "Pumunta ako rito para ibalik ito." Dahan-dahang inilapag ni Isara ang kanyang singsing sa kasal sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ginto na tumatama sa malamig na ibabaw ay tila isang huling tuldok sa kanilang kasaysayan. "At para sabihin sa iyo na nabawi ko na ang lahat ng lupain ni Papa sa Negros. Ang lahat ng ninakaw niyo ni Serena ay nakapangalan na muli sa akin at kay Lucian." Napaangat ng tingin si Rafael. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng pait. "Si Serena, kamusta siya?" Si Serena ay nasa kabilang selda, Rafael, at ang huling narinig ko, itinuturo ka niya bilang utak ng lahat ng ilegal na transaksyon sa kumpanya. Sinasabi niya sa mga pulis na pinilit mo lang siyang sumama sa'yo. Wika ni Sara. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Wala siyang mahal kundi ang pera mo, Rafael. At ngayong wala ka ng pera, wala ka na ring halaga sa kanya. Napayoko si Rafael. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa hagulgol. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay tila lalong bumigat. Punong-puno ng mga pagsisising huli na para sa lahat.
Nakita ni Yey Sara ang pagpatak ng mga luha ni Rafael sa maruming mesa, ngunit wala na siyang naramdamang hapdi sa kanyang puso. Ang pag-ibig na dati ay tila isang malaking sunog, ay naging isang tumpok na lamang ng malamig na abo. Patawarin mo ako, Sara. Patawarin mo ako. Ang mahinang pagsusumamo ni Rafael ay halos hindi na marinig. Pinapatawad na kita, Rafael, sagot ni Sara habang dahan-dahang tumatayo. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa'yo. Mula sa araw na ito, malaya ka na sa isip ko at malaya na rin ako sa'yo. Tumalikod si Sara at naglakad palabas ng madilim na pasilyo ng bilangguan. Sa bawat hakbang niya patungo sa liwanag ng araw, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang buong pagkatao. Paglabas niya ng gate, nakita niya si Leon na nakasandal sa kanyang sasakyan. Naghihintay sa kanya nang may isang mapayapang ngiti. Lumapit si Sara kay Leon. Ang hangin ng hapon ay humahalik sa kanyang mukha, tila naglilinis sa huling dumi ng kanyang nakaraan. Inabot ni Leon ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, hindi nag-atubili si Sara na hawakan ito ng mahigpit. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Handa na ako, Leon. Sa wakas, tapos na ang lahat, sagot ni Sara. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa anino ng bilangguan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakalampas sa unos ang nakakaintindi. Alam ni Sara na may mga sugat pa siyang kailangang gamutin, ngunit sa piling ni Leon at sa paggaling ni Lucian, alam niyang ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga putik ng nakaraan. Sa pampang ng Iloilo, kung saan ang langit ay nagbibihis ng kulay kahel at lila, tuwing paglubog ng araw, nakatayo ang isang gusaling yari sa puting bato at salamin. Ito ang Bahay Sara, isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang nagnanais magkaroon ng bagong simula. Sa harap ng gusali, isang malaking karatula ang nagniningning, tila isang parola ng pag-asa para sa mga nawawala sa gitna ng unos. Si Sara ay hindi na ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Suot ang isang simpleng bestidong kulay dilaw na tila sumisipsip sa liwanag ng araw. Naglalakad siya sa loob ng sentro nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat bati ng mga babaeng kanyang tinutulungan ay tinutugon niya ng isang mahigpit na yakap. Natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng titulong nabawi, kundi sa dami ng pusong muli niyang napagtibay. Mama, tingnan niyo po ang drawing ko. Ang masayang sigaw ni Lucian ay pumutol sa malalim na pag-iisip ni Sara. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Ang pisngi ay mapula at puno ng sigla. Isang malusog na batang wala ng bakas ng sakit sa puso. Ipinakita ni Lucian ang isang larawan. 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Isang lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. Napakaganda, Lucian. Sino itong kasama natin? Tanong ni Sara habang hinahaplos ang malambot na buhok ng anak. Si Tito Leon po, sagot ng bata nang may malawak na ngiti. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Leon. Bit-bit ang isang malaking pumpon ng mga sunflower. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa kinaroroonan ni Sara. At nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang pag-ibig na namamagitan sa kanila ay hindi na ang nagmamadaling apoy ng kabataan, kundi isang matatag at malalim na init ng dalawang kaluluwang nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, bulong ni Leon
habang iniabot ang mga bulaklak. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa kamay ni Sara, isang haplos na nagpadaloy ng kuryente ng kagalakan sa buong katawan ng babae. Salamat, Leon. Sa lahat-lahat! Sagot ni Sara, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Naglakad silang tatlo patungo sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit ng dagat. Ang tunog ng banayad na paghampas ng mga alon sa buhanginan ay tila isang musikang sumasabay sa kanilang bawat hakbang. Ang bawat yabag nila sa basang buhangin ay tila isang pag-iwan sa mga bakas ng sakit, pinapalitan ng mga bagong alaala ng kaligayahan. Tumigil sila sa harap ng dalampasigan. Hinayaan nilang maglaro si Lucian sa hindi kalayuan. Hinahabol ang mga maliliit na alon. Humarap si Leon kay Sara. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan, isang galaw na nagpatigil sa paghinga ni Sara. Sara, marami na tayong pinagdaanan. Nakita ko ang iyong pagluha, ang iyong paglaban, at ang iyong muling pagtayo. Simula ni Leon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang singsing na may asul na diamante, ang kulay ng dagat na naging saksi sa kanilang muling pagkikita. Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat, pero ipinapangako ko na hinding-hindi mo na muling haharapin ang bukas ng mag-isa. Sara Dominic Valderrama, papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang buuin natin ang pamilyang matagal nating pangarap? Naramdaman ni Sara ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang ito ay hindi na mula sa pait, kundi mula sa isang kaligayahang abot-langit. Tiningnan niya si Leon, ang lalaking nagbigay sa kanya ng dugo, ng lakas, at ng dahilan upang muling maniwala sa pag-ibig. Oo, Leon, higit pa sa oo, sagot ni Sara. Dahan-dahang isinuot ni Leon ang singsing sa daliri ni Sara. Tumayo siya at niyakap ang babae ng mahigpit. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. Isang banayad na halik ang ibinigay ni Leon sa noo ni Sara, isang selyo ng kanilang pangako sa isa't isa. Lumingon sila kay Lucian na ngayon ay tumatakbo pabalik sa kanila. Tumalon ang bata sa gitna nilang dalawa at niyakap sila pareho. Ang tunog ng tawanan ng mag-anak ay humalo sa huni ng mga ibon at sa bulong ng hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sara ang ganap na paghilom ng kanyang puso. Ang takip silim ay hindi na naging simbolo ng kadiliman para sa kanya. Ito na ang simbolo ng isang magandang pahinga bago ang pagdating ng isang panibagong umaga. Tumingin si Sara sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo, at alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang kwento ay hindi rito nagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na puno ng liwanag, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mauubos. Ang gabi ay hindi na isang kaaway na nagdadala ng takot at pait para kay Sara. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina sa bahay Sara, pinagmamasdan niya ang malawak na dagat ng Iloilo mula sa bintana. Ang buwan ay nagbibigay ng isang pilak na landas sa ibabaw ng tubig, tila isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, laging may paraan upang mahanap ang daan pauwi sa sarili. Sa isang maliit at malamig na selda sa dulo ng probinsya, nakaupo si Rafael sa kanyang matigas na higaan. Hawak niya ang isang lumang piraso ng dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Sara sa pagbubukas ng kanyang bagong foundation. Ang mukha ni Sara doon ay punong-puno ng liwanag. Isang kagandahang hindi kailanman nakita ni Rafael noong sila ay magkasama pa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rafael ang totoong kahulugan ng pagkatalo. Hindi ito dahil sa nawala ang kanyang pera o ang kanyang mansyon, kundi dahil napagtanto niya na nawala sa kanya ang nag-iisang babaeng handang mamatay para sa kanya, ang babaeng itinapon niya para sa isang huwad-huwad na kinang. Samantala,
Sa isang malayong hospice home, nakaupo si Doña Felicitas sa kanyang wheelchair habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling alahas, ngayon ay tuyot at nanginginig na lamang. Walang dumadalaw sa kanya. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay hindi na matandaan ang kanyang pangalan. Sa kanyang pag-iisa, ang tanging naririnig niya ay ang mga bulong ng kanyang sariling pagsisisi. Ang bawat malupit na salitang binitiwan niya kay Yisara ay tila bumabalik sa kanya bilang isang malamig na yakap ng kalungkutan. Ngunit sa loob ng tahanan ni Isara at Leon, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong luto na pagkain at tunog ng masayang tawanan. Nakita ni Isara si Leon na tinutulungan si Lucian sa kanyang takdang aralin sa sala. Ang pagmamahal sa mga mata ni Leon habang tinitingnan ang bata ay sapat na upang sabihin kay Isara na sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tunay na kanlungan. Hindi man sila nanggaling sa iisang dugo, ang ugnayan ni na Leon at Lucian ay mas matatag pa sa anumang titulong nakasulat sa papel. Lumapit si Isara sa dalawa at dahan-dahang yumakap sa balikat ni Leon. Hinalikan ni Leon ang kanyang kamay, isang tahimik na pasasalamat para sa kapayapaang ibinigay nila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, alam ni Isara ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Nagawa na niyang magpatawad, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng kanyang nakaraan. Nahanap na rin niya ang kanyang tunay na binyen, isang katahimikang hindi nakadepende sa yaman ng iba, kundi sa sarili niyang lakas at dignidad. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang isang babae ay hindi mahina kapag siya ay nananahimik. Ang katahimikan ay madalas na paghahanda para sa isang mas malakas na pagtayo. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga vault ng bangko, kundi sa katapatan ng pusong handang magsakripisyo at sa tapang na piliin ang sarili kapag ang lahat ay tila tumatalikod na. Habang dahan-dahang pinapatay ni Isara ang ilaw sa kanyang silid, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa payapang dagat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat. Ang unos ay tapos na, at sa ilalim ng gabing puno ng bituin, ang kwento ni Isara ay hindi na kwento ng isang biktima, kundi kwento ng isang reynang natutong bumuo ng sarili niyang kaharian mula sa mga guho ng kanyang kahapon. Dito nagtatapos ang paglalakbay, ngunit ang liwanag ng kanyang tagumpay ay mananatiling gabay para sa lahat ng mga inang patuloy na lumalaban sa gitna ng dilim. Dahil sa dulo ng bawat luha, laging may naghihintay na isang bagong umaga, isang umagang puno ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na tunay na nagpapalaya.